Nanalo ang Lakers sa laban na to na nangyari kontra Pelicans para sa NBA Cup dahil dyan ang Lakers 2-0 ngayon sa West Group B at meron silang 7 games in a row. Sobrang dominant talaga at may 4-0 sila since dumating itong si Lolo Bron. Credit pa rin natin mga pare ko, baka marami na namang magalit sa atin. Sa laban na nangyari, rule out dyan si LBJ, samantalang sa Pelicans wala pa rin Zion Williamson dahil sa hamstring. Parang nasanay na lang ang Lakers kahit walang LeBron, nakakapag-dominate pa rin yung mga to dahil malakas ang starters at may chemistry, playmaking ni Luka. Sa first quarter, meron na yung 20 plus points na nagawa sa game na to kontra Pelicans. Si Ayton, control ang loob, shooting at clutch moves naman para kay Reeves hanggang sa second half. Ang Lakers may early game surge na ginawa mula sa 18-0 run sa unang quarter pa lang. Yan yung nagbigay ng mas matibay na kontrol nila sa game na to. Mabilis nagsimula ang Lakers at nakakuha ang momentum. Gumawa sila ng 11-0 na naman pagpasok ng third quarter. Parte ng series na to ang malakas na offensive at dun malaki ang kanilang kalamangan sa Pelicans. Halos nanguna ang Lakers sa buong laro na to. Sa halftime, may 65-52 na nakalamangan sila dyan. Kahit nagkaroon ng magandang run ang Pelicans mula kila Jose Alvarado sa Rick Bay, hindi nakagawa yung mga yan ng mas matibay na efficiency na itatapat dito sa Lakers dahil sa depensa at endgame execution na ginawa ng Lakers. Mataas ang shooting percentage ng Lakers mula sa 52% sa field goal kumpara sa 43% lang ng Pelicans. Effective rin sila sa loob ng paint. Ang Lakers nakakuha ng 60 points sa points in the paint kumpara sa 52 points lang ng Pelicans. Sa 3-point line, ang Pelicans medyo mas naging okay sa laro na yan. 35.3% sila dyan kumpara sa Lakers, pero hindi sapat para palitan nga raw ang disadvantage sa overall field goal na ginawa dyan at inside scoring ng Lakers. Si DeAndre Ayton para sa Lakers gumawa lang naman ng solid 20 points at 16 rebounds mga pare ko. Double-double ang ginawa niyan plus defensive stats. Malaking tulong to para makontrol nga raw ng Lakers ang boards at second chance opportunities ng Pelicans. Yung ability ng Lakers na makapuntos sa paint at rebounds nila at nag-create yan ng tempo na mahirap sundan ng Pelicans, kaya hindi nagawa ng Pelicans na dumikit dyan kahit gumawa pa ng 35 points itong si Trey Murphy. Si Austin Reeves may 31 points, sobrang efficient ng 3 at field niyan at mga point attack. Sa laban na to, napakahusay rin ang playmaking na ginawa ni Luka at early game pa lang mga pare ko, gumawa na yan ng 24 points at 12 assists sa first half pa lang at 34 points sa pagtatapos ng game. Suportang puntos mula sa bench tulad nila Hachimura at Jake Larabia. Nag-produce din sila ng crucial run mula sa 11 run sa third quarter. Doon tumalbog yung lead nila hanggang 88-66 mga pare ko. Minsan kasi sa ganitong momentum mahirap bumawi na, lalo na kulang sa depensa at execution na mismong nangyari dito sa Pelicans. Sa huling quarter ng laro, nag-hold sila gamit ang free throw at full-up shots na nagpapakita talaga na kontrolado na ng Lakers ang game sa dulo na to. Sobrang ganda ng rotation at aggressive game ng Lakers mula opensa at depensa. May efficiency sa shooting, solid na field goal percentage at nag-convert ng critical shots lalo na kay Ayton sa loob. Sa team chemistry at ball movement, si Luka ang naging playmaker plus si Austin Reeves at Ayton sa finishing, inside presence at balance attack na ginawa nga nitong si Reeves. May depth at contribution din talaga mula sa bench at role players. Hindi lang star ang naging komportable sa laban na to, may tulong din mula sa mga buong rotation para mapanatili ang lead. Kaya nakikita na sobrang laki ng naging point differential ng Lakers sa laban na to sa Pelicans. Sa defensive at rebounding advantage, 16 boards ang nagawa dyan ni Ayton plus steals and block. Tumulong yan para pigilan ang second chance points ng Pelicans, kaya naging madali sa mga to na makakuha ang panalo at manatili sila sa second seed ngayon at nakakuha ang 2-0 record nila sa NBA Cup at 7 game wins in a row.